Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Nandito na nga tayo mga kaibigan sa bahay, At dito naman tayo gagawa ng content mga kaibigan. Kung ang kanina ay ang ating natalakay mga kaibigan ay about sa reactor mga kaibigan. Ngayon naman ang ating tatalakayan naman mga kaibigan ay ang EDSI. Yung kilig nila sa Singapore. Oh, hindi, sa Hong Kong pala mga kaibigan, mga kalingap. Pero bago yan, shout out muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, and Ate Edna. At sa lahat ng ating mga viewers, kay Nag-Iisa Bicolana, Ate Bicol Cedric, and Ma'am Miss Ticayons. So, ito na nga mga kaibigan, good vibes naman tayo kasi, nakakaano na yung masyado tayo seryoso. Dito naman tayo mga kaibigan sa trip ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka ni na Biancy sa Hong Kong mga kaibigan. At kita natin napakasaya ng mga kababayan natin, napakasaya din ng ating mga viewers. Yung ibang mga viewers hindi masaya kasi laging nagde-demand yung iba, pero mas okay na rin kasi nakikita natin yung closeness ng dalawa mga kaibigan. Nakita niyo yung unang bungad ng video natin mga kaibigan, yung napaka-sweet ni BBBLC kay Papa Eds. Kanya na yung na yun yung balikat ni Papa Eds. Di ba mga kaibigan? So, yung mga nagsasabi mga kaibigan diyan na scripted ang lahat. Ang tanong ko sa inyo, paano naging scripted ang mga bagay na yun? Ingit ang mga pig, mga kaibigan, mga kalingat. Pero hindi na namin kayo papansinin. Hindi na namin kayo paiinggitin na lang namin kayo ng paiinggitin kasi kita niyo ang sweet ng dalawa. Parang wala nang makakapigil. Sana siguro ang kanta ni Papa Ed, sana'y maulit muli ang mga araw natin nakaraan. Ay, kanta lang naman ang kaunti at pampagod vibes mga kaibigan. Kasi yung ilang araw natin topic mga kaibigan, hindi natin na pagtatopic ang EDSI kasi napokus tayo doon sa reactor mga kaibigan na hindi pinangalanan ni Tita Malo at hinanap natin yan mga kaibigan. Hinanap natin yung reactor na yon, pero wala tayong mahita mga kaibigan kasi no evidence for other reactor mga kaibigan. At yung mismong complainant o yung sinasabi na nag-complain mga kaibigan ay sinabi na rin doon na si Kalingap Rab na ang bahala pagdating galing sa Hong Kong. So ipabaya natin sa kanila mga kaibigan, mga kalingap. Dito na lang muna tayo sa kilig moment. Sino ba ang kinilig sa inyo mga kaibigan? Siguro yung mga EDSI moment natin dyan mga kaibigan. Talagang kinilig ng husto. Kinilig ng husto mga kaibigan, mga kalingap. Kasi kita ninyo yung sweet nila, yung kanilang pagsasama mga kaibigan. Parang Imyo ba yun? Imyo mga kaibigan. At least nandito tayo, galing tayo sa mga pagod, galing tayo kung saan mga kaibigan. Kapag napanood natin itong serye ng Kalingap mga kaibigan, nagiging masaya tayo at happy tayo. Kaya mga kaibigan, doon sa mga hindi nasasayahan dyan, panoorin ninyo yung bigyan nyo naman ng kasiyahan yung buhay ninyo, hindi yung puro lungkot, hindi yung puro tighati yung nangyayari sa buhay ninyo, lalo na mga kaibigan dito sa video na ating ipi-play mga kaibigan, kung paano kiligin kiligin ang bawat isa sa atin mga kaibigan. Panoorin ninyo at para naman sa ganon kayo na rin ang magsabi kung ano ang nakikita ninyo sa kanilang mga galawan. Tara! Dito, ligan dito, pagiging public. Kaya, gagayahin na ng tigka kaunti. Gagayahin na ng konti sila. Sanay ka naman dyan. Property yan eh. Property owned by Beyonce. Dito yung nakasupply yan. Nakatitulo yan. So, mas maganda na ba ang view pa ganyan?
Para sa'yo. Siyempre. Para sa'yo to. Pinag-important ko to ah. Nakita na nagbibenta ng bulaklak. Alam mo, marami Valentine's Day. Yan ah. Di ako halos nagbibigay ng ganyan sa mga tao. Bihira lang yan, kaya swerte mo. Swerte mo kasi sa mga mahalagang tao ko lang binibigay yan. Talaga. Isa ka dun. Isa ka. Ito ang pinakamahalaga. O bakit? Step ko ba tayo ng Valentine's? Uy. Sigurado seryoso ka? Ako pa lang. Bakit? Wala ba akong binigay last year? Baka nalimutan ko lang. Kaya di ako nakapagbigay. Alam mo, ito siguro ang pinakamagandang Valentine's Day sa buong buhay ko. Oh. Ako din siguro kasi nasa ibang bansa. Oo. Tapos kasama pa kita. No? Kaya doble ang saya. Ito mga ganong bagay na ano ko lang to eh. Nai-imagine ko lang to eh. Nai-imagine ko sa utak ko. Ano? Kasama mo yung taong mahal mo. Ano ka lang. Masaya lang. Nakatambay lang sa ano. So ganito, simpleng ano lang. Diba? Napaka-romantic. Napaka-special. Parang ikaw. Sa akin. Mahal na mahal. Salamat ha. Ha? Wala yan. Siyempre, dapat lang. Araw-araw ko nga dapat ikaparamdam eh. Kaso, wala yung medyo... Sobra-sobra na yung ginagawa ko. Bakit naman? Kulang pa yan eh. Kasi ikaw, swerte ka sa buhay ko. Swerte ako. Swerte ka. Oo nga, seryoso yun. Nung dumating ka lalong gumanda, lalong sumaya. Salamat sa'yo, kaya yan, pinapahalagaan ko lang yun. Ikaw. Diba? Nga mga kaibigan at napanood ninyo, ano, di ba? Ano sabi ni Papa Eds? Sanay ka naman na dyan. Kasi sa iyong property yan. Kaya kinig na kinig yung mga ano, yung mga viewers natin eh. At inaatake naman sa puso yung mga basher natin, di ba? Diyan sa mga ano na yan mga kaibigan. Doon sa serye na yan mga kaibigan. Diyan natin nakikita talaga yung ano, walang scripted yan mga kaibigan pero kaunti lang. Pero yung mga movement nila, yung mga kilos nila, kahit nasa eroplano, kahit nasaan, nakikita natin yung care nila sa bawat isa. Mali yung nakakala natin na wala pakialam si Papa Eds. Mali yung akala natin ay iniiwanan ni Papa Eds itong si Biancy. As in mga kaibigan, kinikilig nga rin si Mr. J. Sabi nga ni Kalinga Prab nung isang araw sa live, "Oy, Mr. J, nasabay ka kay Biancy." Kasi kinikilig din si Mr. J mga kaibigan. Oh. Kinikilig din si Mr. J doon sa kilos ng dalawa. At tumawag nga sa atin mga kaibigan si Mr. J at sabi niya kinikilig daw siya. Sana magkaroon na rin ng pag-ibig itong si Mr. J mga kaibigan kasi baka ito na yung point na magkaroon siya ng syuta dyan sa Hong Kong kasi nakita niya yung EDC na napakakilig, napaka-care. Malay nyo mga kaibigan, si Mr. J ay maghanap na dyan sa Hong Kong. At pag uwi ng kababayan natin, galing Hong Kong, alam na. Pero balik tayo dito sa ating pag-uusapan mga kaibigan about Biancy at Edo.
ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, ano ang nakikita ninyo? At ano yung kanilang mga galawan? Real or fake? Para sa akin kasi mga kaibigan, yung kanilang mga galawan, kasi gumanap din tayo sa serye at nakita natin kung ano yung mga kilos, yung mga galawan, iba yung galawan ng dalawa mga kaibigan. Kakaiba sa lahat. Yung feeling na meron silang nararamdaman sa bawat isa. Yung mga galawan. Kasi kapag serye kasi at wala kayo nararamdaman sa isa't isa na nandun yung maiilang ka, andun yung part na hindi mo siya agad mahawakan, baka magkaroon ng komosyon or galit, pero sa kanila mga kaibigan ay parang tiwala na sila sa isa't isa, di ba? Sana all. Kaya palagi nating panoorin at subaybayan, lalo na ngayong nandyan sila sa Hong Kong. Sana bago sila umuwi ng Pilipinas mga kaibigan ay magkaroon pa uli ng panibagong serye itong HC mga kaibigan. At wag namang magtatampo yung mga jump car mga kaibigan, kasi alam natin noong napasama sa ibang bansa itong si Carla at saka si Jomar ay puro jump car din yung ating pinanonood mga kaibigan, at yun din yung laman ng newsfeed natin sa YouTube. Kaya walang inggitan, sama-sama tayo mga kaibigan at panoorin natin yung mga vlog na ginagawa ni Kalinga Prab, kasi ito po ay part ng charity work ni Kalinga Prab at Kuya Bal Santos Matubang. So hanggang sa muli, maraming salamat mga kaibigan, mga kalingap, at ang wish natin magkaisa para sa ikagaganda ng ating lahat. Huwag tayong maghilahan pababa mga kaibigan. Bagkus, gayahin natin si Kuya Bal Santos Matubang na maghilahan pataas. Kasi ang ginawa ni Kuya Bal Santos Matubang, hinila tayo ng hinila pataas. Kaso mga kaibigan, kapag mataas na tayo, nanghihila naman tayo pababa. Huwag naman ganoon mga kaibigan, mga kalingap. Turuan natin yung ating mga damdamin at puso. Parehas pa rin yung ating kaisipan at puso mga kaibigan. Na kahit ilang percent lang yung magaya natin kay Kuya Bal Santos Matubang ay okay na. So maraming salamat ulit. Bye!